Ayoko man talaga pinag-uusapan ito, pero kailangan lang po talaga na mag-ingat po tayo, lalo na ngayon sa mga, hindi lang sa mga naririnig ng mga nababalitaan natin, pero lalo na sa social media, mag-ingat tayo sa mga, ano bang natawag sa mga modus sa social media. Alright, magandang umaga po sa ating lahat. Muli po sa ating mga kabataang Pasigenyo, sa ating mga atletang Pasigenyo na nagwagi sa Batang Pinoy 2024 sa Puerto Princesa. Congratulations sa inyo! Kami po ay sobrang proud sa inyo at pinakita at napatunayan po ninyo na lahat ng investment ng city government sa inyo ay sulit na sulit. Kaya sa puntong ito, nais ko rin magpasalamat sa lahat ng mga tumulong sa atin. Siyempre, higit sa lahat, yung panahon, yung effort ng mga atleta mismo. Hindi naman kayo nakarating sa Batang Pinoy, hindi kayo nagkaroon ng medalya, kundi dahil sa pagsisikap ninyo. Pero siyempre, wala namang kahit sa individual sports, wala namang individual talaga na siya lang mag-isa. Sa lahat ng sports, sa lahat ng sa buhay, lagi po, pag meron tayong tagumpay, ay dahil po yan merong tumulong sa atin, meron tayong mga kasama. Una na po dyan, siyempre, ang ating mga coaches na napakahusay, napakasipag ng mga nakuha nating coaches dito sa lungsod ng Pasig. Mga coach, taasin naman po yung mga kamay ninyo. Coaches, thank you very much. Alam kong hindi nakapunta lahat, yung iba may mga trabaho din, nasa malayo, pero higit sa lahat, kayo po ang pinasasalamatan namin. Salamat sa hindi lang sa pag-train, kundi sa paggabay sa mga kabataan natin. Sa ating mga kasama sa sports development unit natin, hindi ko na po isa-isahin dahil napakarami po at nabanggit na naman po lahat o halos lahat. Kanina lamang na Sir Reggie habang nag-host po sila. Pero siyempre kailangan natin banggitin ang ating Department of Education Schools Division Office. Ma'am Cheryl, Sir DJ, maraming salamat po sa inyo. Napakaganda po ng ginagawa ninyo. Hindi lang naman sa sports, pero sa lahat ng trabaho ninyo. Sa ating Congressman Roman Romulo, ang laki din ng suporta sa ating mga atleta. Siyempre sa ating City Council, sa pangunguna ng ating Vice Mayor Dodo Jaworski, hindi po dahil sa konseho natin, hindi po dahil sa mga konsehan natin, ay hindi po natin may implement yung mga gusto natin gawin sa ating sports program. Mula sa grassroots, hanggang sa pamantasan, hanggang sa mga special events po natin, ay siyempre dumadaan po yan sa ating City Council. Special mention po sa isa nating konsehal na talagang ayaw magpaawat at pumunta sa ating flag racing, lalo na nung nabalitaan niya na nandito po yung mga atleta natin, Councilor Cory Raimundo. Sa totoo lang, bilib na bilib po ako kay Tita Cory, kasi kahit na minsan may konting karamdaman, talagang napakasipag, hindi nagpapaawat. Pero Tita Cory, alam ko naman po, kaya talaga kayo pumunta dito ngayong umaga kasi gusto niyong ipagjabang yung bago ninyong wheels. Kaya maraming salamat, Tita Cory. Salamat sa suporta din sa ating mga atleta. Sa lahat ng mga kasama, yung mga nandito behind the scenes, muli po, di ko naiisa-isahin yung mga pangalan nila. Siguro special mention na lang kay Coach Nana. Wala po siya ngayong umaga, Kaya siya talaga yung babanggitin ko. Birthday niya daw po ngayon. Kaya pag may pagkakataon kayo, batiin niyo naman siya ng happy birthday. Coach Nana, kung nasan ka man ngayon, maraming salamat sa iyo. At sana wag mo po kaming iiwan sa sports development unit natin. Pero, siya si Coach Jessie. Coach Jessie, nag-usap na ba kayo ni Ma'am Nana? Ikaw na bahala, Coach Jessie, Pero sa lahat po, muli po sa mga nagtrabaho behind the scenes, pero ayaw naman nila magpabanggit na ng pangalan, pero talagang grabe, nagpuyat sila, nagpagod sila
para maging maayos, para maging matagumpay po. Kasi medyo malayo rin yung games, nasa Palawan pa. Kaya talagang ika nga, big production number itong ginawa natin. Pero naging maayos, naging matagumpay po, at nakakatuwa dahil first time po natin na mag-number 1. Hindi rin ako makapaniwala na nag-number 1 tayo, pero dahil sa inyo, narating po natin ito. Alam ko naman, ginagawa ito ng mga atleta. Ginagawa natin to. Opo, may incentives. At alam ko, sabi nga ng isang atleta kanina, masaya siya dahil sa incentives. At importante din po yan. Pero hindi natin ito ginagawa para doon. Ginagawa natin ito dahil naniniwala tayo na ang sports, malaking bahagi ng buhay natin. Ang sa sports, napapromote natin ng kalusugan, siguro yun po yung una. Pero higit sa kalusugan, yung character development, yung spirit of excellence, yung hard work, teamwork, discipline, yan po yung nade-develop natin at malaking bagay ito sa pagbubog ng ating mga susunod na henerasyon ng mga Kasigenyo. Kaya muli po, congratulations sa ating Kasigenyo at sa buong lungsod Pasig. Alam ko medyo umiinit na po, pero pasensyahan na, may isa na lang po akong babanggitin dahil napaka-importante po, lalo na ngayong bagong taon. Ayoko man talaga pinag-uusapan ito, pero kailangan lang po talaga na mag-ingat po tayo, lalo na ngayon sa mga, hindi lang sa mga naririnig ng mga nababalitaan natin, pero lalo na sa social media, mag-ingat tayo sa mga, ano bang itatawag sa mga modus sa social media. Nitong nakaraang mga linggo, naging biktima po ako, naging biktima si Vice Mayor Rodon, si Councilor Volta, si Councilor Angelo, si Councilor Buboy at iilan pa. Naging biktima din po ang Puso, office ng Puso mismo, LYDO at iba pa, na ang nangyayari, may mga bumibili po ng foreign pages, kadalasan Vietnamese or Bangladesh na mga foreign pages, kino-convert, pinapalitan yung pangalan para gayahin kami, para gayahin yung mga opisina natin, tapos minamass report yung mga totoong page o yung mga original na page para masuspend. Hindi ko alam kung ano yung purpose, hindi ko alam kung anong layunin nila, pero ang malinaw po ay ito po ay orchestrated, malinaw po na ito po ay ginagastosan o pinupondohan. Kaya sana po ay mag-ingat lang po tayo. Pag nakita po natin yung mga fake page na minsan napapa-verify nila kasi talagang pinag-aaralan yung ganyan, may mga social media experts siguro sila, mga professional. So kailangan mag-ingat po tayo. Pag nakita, humingi po ako ng tulong sa inyo na i-report natin kasi ito, hindi nga ito tungkol sa politika lang. Of course, kasama yung politika dyan. Pero, ang problema, nakakaabala sa trabaho Nagugulo po yung trabaho natin. Gaya na lang yung gumawa ng fake na page ng Pasig Urban Settlement Office ay medyo nakakaalarma, nakakabahala at maaaring maging delikado. May mga fake news kasi na nakakatawa na lang. Nung nakaraan, di ba, ang daming nag-get well soon sa akin. Wala naman akong sakit kasi may nakita silang post ng 2017 nung bagong opera ako. 7 years ago na yun, 8 years ago na yun. Pero ganun po talaga, pag hindi tayo nag-iisip at scroll lang tayo ng scroll, bagong matulog, bagong gising, pag walang ginagawa, talagang medyo prone, susceptible tayo sa mga fake news. Kaya kailangan po talaga sa mga panahon ngayon ay mag-iingat tayo, doblehin pa natin ang pag-iingat natin. At muli po, sa ngalan ng katotohanan, ako po ay humihingi ng tulong sa bawat isang empleyado, pati rin sa mga kabataan natin. Wala naman tayong gagawin na hindi maganda, doon lang tayo sa katotohanan. At pag may nakita tayong fake, pag may nakita tayong hindi tama, i-report lang po natin. At higit sa lahat, muli po, mag-iingat po tayo. Maraming salamat po. At muli po, babalikan ko po ang mga atleta natin. Keep up the good work. Alam kong hindi pa po ito yung huling mga medal na makukuha ninyo. Hindi ito yung mga huling kompetisyon na sasalihin ninyo. Pero keep it up. Kami po ay proud na proud sa inyo at hindi po kami magsasawa na suportahan kayo. Maraming salamat. Congratulations! Mabuhay ang mga atletang Kasigenyo. Enjoy na po tayo.